Ayan guys, dito tayo mag-start sa Shell Buso-Buso. Ayan, yung mga familiar dito sa Shell Buso-Buso, ayan, magkatabi lang yung Buso-Buso Highland Resorts. Check natin kung ilang minuto bago makarating ng Hills View. Ayan. Ngayon guys, Saturday, medyo busy road ngayon ito kasi maraming riders na nagra-rides. Sa Saturday, Sunday yan, talagang busy rito. Siyempre si Baras, marami kasing libutan dito, mga yung mga nagpipiknik. Ayan, yung mga resort. Dyan sa taas ng bundok, dyan marami siya. Kaya yung mga taga Metro Manila, sa mga iba-ibang lugar, pagka weekend, walang pasok, nandito silang lahat. Kaya napupuno ng riders. Hindi lang naman actually riders, marami rin mga four wheels na nagpupunta talaga rito. Kaya lang, siyempre, yung mga motor kasi mas feel nila mag-rides dito kasi maganda yung daan. Tsaka si Marilaki kasi kilala sa paligo-likong daan. Kaya yung karamihan, pagka gusto mag-rides dito nagpupunta kasi malapit lang to sa Metro Manila. Punta ka na sa mga bundok. And then pagka December, January, ganyan, pagi dito eh. Kaya feel na feel nila dito kasi malamig. Ayan, dito na tayo sa Buso-Buso. Susunod nito Painaan. Ayan. Ayan. Yung mga hindi pa familiar dito, diretso lang naman po siya. Actually ngayon dun sa may kanto ng Palo Alto, meron ng terminal yung minibus. Ang biyahe niya Palo Alto to Marikina Riverbank. Yan, Santa Lucia, Robinson. Yan. Kaya pwede na mag-commute talaga. Kaya lang yung oras yata ng bus, hindi pa siya 24 hours. Ayan, ito yung palengke ng Painaan. Ayan, pwede rin mamalengke galing dun sa Hills View. Actually malapit lang naman, 5 minutes, mga ganun. Ayan. Tapos may 7-Eleven dyan. Ayan. Kita nyo guys, maganda yung daan. Mula Painaan siguro mga 5 to 7 minutes, mga ganun siguro, depende. Depende sa takbo ng sasakyan. Pagka motor kasi mabilis lang.
Dito yung kanto ng Southville. Ayan. Ito. May palengkehan din dito. Pwede rin mamalengke. Ayan. Yan yung mga minibus na ano, merong terminal dun sa may Palo Alto. Yung mga ganyan. Ayan, paakyat na tayo. Malamig pa talaga rito kasi kita nyo yung mga puno. Ayan. Sabi nila yung mga puno na yan, hindi daw yan pwedeng tanggalin kasi protected area na siya, itong lugar na to. So maganda, di ba? Kasi maganda yung feeling mo pagka ganito yung dinadaanan mo. Maraming puno. Unlike sa Metro Manila, di ba? Wala kang makikitang ganito. Ayan. Kitang-kita na yung bundok. Hindi pa masyadong kabisado rito yung mga bumili na. Yan, kita nyo yung daan, di ba? May enjoy nyo talaga yan. Unlike Metro Manila, sobrang crowded na. Dito, busy road dito pagka ano lang, weekend or walang pasok. Yan, kasi maraming mga turista nagpupunta rito, riders. Yan. Pero pag ordinary day naman, weekdays, hindi naman siya busy. Dito kasi sa taas, maraming restaurant, dinadayo nila yan. Pero hindi na tayo aabot doon, dito lang tayo sa bungad, Pinugay Road. Yan yung sinasabi ko nga kanina, dito yung nagte-terminal yung mga minibus na biyaheng Palo Alto to Marikina. Ayan, ito. Ayan, kita nyo yan. Ayan. Dito sila nagte-terminal. So dito na tayo. Ito yung Pinugay Road. Ayan, diretso lang. So dito 1 minute lang, wala pa actually pwede siyang lakarin eh. So maganda tong road na to kasi daan lang siya talaga, walang mga nakatira sa gilid. So hindi siya nakakatakot. Ayan.
siguro pag na-develop to, lalagyan nila to ng mga ilaw para kahit maglakad hindi nakakatakot. So ito yung kanto, ito yung kaliwa papunta sa subdivision, tapos yung kanan papunta to sa Pinugay. Ayan. So kaliwa tayo. Ito yung Chesto Apparel. Ayan. So yung left side natin is Santa Lucia ito. Kita nyo yan. So si Santa Lucia kasi is di ba ano yan, karamihan lot lang talaga. So ito yung nasa right side ko, ito yung plug. Dito nag-uumpisa yung ano, yung properties ni Axeya. Ayan. So dito siya mag-uumpisa. Ayan. So actually ang available na lang kasi rito, ito na lang, itong dulo. Ayan, makikita nyo yung white plug na yan. Dito yung gate 1 nya. Ayan. Ayan, gate 1. Yan, plug na yan. So dito magkakaroon ng gate. So ang available lot na lang is dito na lang sa side na to. Dun sa gate 2, sold out na siya lahat. Ayan, ikutan natin siya. Ito yung daan papuntang school, then papuntang gate 3 din. Ayan. Gate 3 sa may Jasmine, gate ng Jasmine. Ayan, ngayon dito sila nagfo-focus kasi ito yung ginagawa nila ngayon, oh. Yan, meron na rin nakatayong ano, poste ng kuryente. Yan. Yan, ito yung oval. Yan, gate 3. Gate ng Jasmine. Nakahiwalay siya talaga. Then ito yung papuntang school. Yung left and right na yan, mayroon siyang pader, may bakod. So yung mga dumadaan dito na estudyante, hindi rin makakapasok sa loob ng subdivision kasi itong daan na to exclusive lang para sa school. So kung dito ka nakatira sa may Jasmine, siyempre lalabas ka ng gate bago ka makapunta rito ng ano, school. Yan. Dito sila nagpo-focus kasi ginagawa yung mga drainage. Yan. Yan yung update. Yan. Medyo ano lang kasi yung paggawa nila ngayon kasi nag-uulan na. Pero ito yung inuuna kasi ito yung unang binenta eh. Actually yung mga unang nakabili rito, I think magwa 1 year na sila. Yan. Yan, kitang-kita nyo yung nakapaligid, di ba? Ayan, oh, mga bundok. Literal talaga na hills view. Ayan. Konting tiis na lang. Ayan. Ayan yung bakod na ginagawa nila. Ayan. Then itong kabilang side is Santa Lucia. Ayan. Ayan guys, punta na tayo. Ayan, kita nyo. Ayan. Yung bakod na nagawa nila hanggang dito sa may tulay. Yan, kasi nga siguro ito yung uunahin kasi yan yung unang nabenta. Yan guys, so ito yung
binibenta pa ngayon, so meron pang ilang block na natitira dito eh. Yan, malapit sa gate. Ito yung gate 1. Yan, yung may plug na white. Yun lang guys. Update na lang tayo ulit sa susunod. Okay. Ayan, rides na tayo.